Hey guys! Welcome back to the channel. This is Junior Ben. So for today, ang ating pag-uusapan is itong bago, latest talaga as in today, na balita about the Filipino now eligible for visa on arrival for travel to UAE. So, ang pinakasikat sa UAE, pag sinasabi natin UAE is Dubai talaga. So, today yung effectivity, na-release actually yung news yesterday. So, ito yung nakalagay dito sa post nila sa DFA. Manila 24 June 2026, the Department of Foreign Affairs informed the public that effective 25 of June 2026, Filipino citizen traveling to United Arab Emirates. So pagsabihin po natin United Arab Emirates, meron po silang federation consisting of 7 individual emirates. So meron po tayong Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah, and Fujairah. So, ang pinakasikat dito is Dubai. So, let's continue using their Philippine passport. So, gamit yung ating Philippine passport and possessing or meron tayong valid visa. So, ang good news dito ay pwede na tayong pumasok ng UAE, pero given na meron po tayong valid visa or residence permit or green card issued by the following countries. So at least meron kang United States of American visa or residence permit or green card, European Union member states, or in short meron kang Schengen visa or meron kang mga residence permit dito sa mga bansang to like Spain, Italy, France, Poland, yung mga nasa Schengen countries. Australia, Japan, Singapore, Republic of Korea, Canada, and New Zealand. So basically guys, meron ako dito ng United States, meron Schengen valid, meron Australia, Canada, and New Zealand. So basically, almost meron tayong valid visa dito. Shall be eligible for the grant of visa on arrival by the UAE. So eligible travelers have the following options in obtaining their visa. So ang mga eligible ay ang mga pwedeng mag-travel is kung gusto nilang magstay ng 14 days, meron pong babayaran 100 AED. At kung mag-extend sila another 14 days, meron pong payment na 250 AED. At kung gusto namang 60 days, 2 months, meron pong payment na 250 AED, pero hindi na po siya extendable. So the visa on arrival privilege extended to Filipino citizen by the UAE was in view of the excellent bilateral relations between the Philippines and the UAE. Oh, natutuwa ako sa news na to. It's because meron talaga akong experience na as in super dahil ako ng flight na very cheap na flight. So, yung layover ko as in super like 17 hours. And then, tinanong ko kung pwede ako makalabas that time. Hindi pwede kasi wala tayong visa on arrival. So, this time, kung meron kang valid visa from US, Australia, Japan, Singapore, Korea, Canada, and New Zealand, pwede po tayong papasok ng UAE. So, pwedeng Dubai, Sharjah. So, yun naman na-mention ko ng mga state. Diba? Nakakatuwa. And at the same time, So guys, I'll give you an idea kung saan kayo pwedeng mas mabilis mag-process ng visa. So, sa US, mabilis lang din naman pero meron siyang interview. Merong face-to-face interview ang US. So, kailangan medyo okay din yung pagsagot sa mga katanungan sa immigration. And then, sa embassy or immigration. And then, sa European naman, more on submission lang. Ito yung mga pinoprocess ko. Kaya, 'di ba? So, kung magkuha ka naman ng visa ng European or Schengen visa, lang naman to, like mga documentations, iano mo lang. Ako nag-assist ako ng mga Schengen visa kung sino mga gustong magkuha ng Schengen visa. So, pwede kayong mag-avail and then meron din nagkumuha din ako ng Australia. So, basically sa mga countries na available dito is, I would prefer yung Australia kasi at least meron din siyang 1 year validity. Tapos medyo okay lang yung mga requirements niya. Hindi siya as in super grabe yung mga requirements. Pero okay lang din yung US kasi lang naman yung US, wala masyadong sobrang daming requirements. Nga lang, merong interview.
Actually, pwede din ang Shenzhen. Ang Shenzhen kasi medyo marami talagang mga requirements dito. Maraming requirements at the same time, medyo ano talaga din siya sa mga processing. May kamahalan out of sa mga nandito ngayon sa ating merong medyo ano talaga din ang Shenzhen kasi yung first na ano mo application is yun din yung ma-approve sa'yo kung nag-apply ka ng like for example, so kung nag-apply ka ng 1 week, so most likely makabibigyan ka ng validity na 3 months. So mabilis na siyang ma-expire. Hindi siya super ideal unless na lang kung medyo matagal ka nag-apply ng Shenzhen. That's a time na ano siya, mas longer yung validity. So I would suggest yung US or Australia or New Zealand. Ang maganda naman kung meron kang New Zealand or meron kang Australia before sa kanilang dalawa. Kung meron kang New Zealand, mabilis na lang din magkuha ng Australia. Kung meron kang Australia, medyo okay na din kumuha ng New Zealand. So, for me, it's very good news kasi talaga namang nag-ano ako, like, naghahanap ako ng mga, ang ano kasi, ang Dubai, like, maraming flight at ang mumura ng, hindi naman, at ang mumura ng mga flights nila. So, yun guys, I hope na very good news din to para sa inyo. Dahil para sa akin, it's very good news. Dahil natutuwa ako at may ganito na tayong privilege. So, eligible po tayo mga Filipino na magkuha ng visa upon arrival sa UAE. Wow! Ano to? Unli Dubai na ba? So guys, ito na lang din. Kung gusto nyong magpa-assist ng visa for Shenzhen, US, Australia, New Zealand, I'm here, very willing to help you. Syempre, at sa tamang ano din tayo, sa tamang halaga. So I guess that's it for this episode and welcome back to me for this vlog. Medyo matagal na tayong hindi nagba-vlog. So, ano pa ba? Magano na ako ng mga ano natin, so magko-continue na ako ng aking mga vlog, hopefully. And then, actually nakapag-Dubai na din ako one time sa 2 years ago, mga 2025, 26, 2025 or 24. Yeah, nag-Dubai kami nung October. It's because of SMDC, di ba? So, yun, may experience na tayo doon. Hindi ko pa lang na-explore as in lahat ng mga yung mosque nga doon, hindi ko pa napuntahan kasi pinili namin yung ano nga yun, yung katulad dito ngayon sa sa Saudi Arabia, yung roller coaster, yun ang pinili namin. So, hopefully, makapunta na naman tayo ng Dubai. Though, lagi kong sinasabi na pareho lang naman yan ng Riyadh. Anyway, hopefully, talaga makabalik tayo doon kasi medyo mura lang din naman yung pamasahe. Yan ang kagandahan at makapag tayo. Kung gusto niyo mag-shopping, ganyan. Wala tang VAT ang Dubai, no? So, maganda doon mag-shopping. Kung meron kang gustong bilhin na mga signature bags, mga luxury na mga gusto mong yun ang kagandahan sa Dubai. Tsaka parang diverse, 'di ba? Kung sila, maraming mga tao doon na iba't ibang mga lahi. So, I guess that's it for this episode. And congratulations for us. Meron na tayong upon arrival visa sa UAE. That's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye!